Ako si Daniza Lopez, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, kaso ng COVID-19 sa bansa mas tumaas ng 10% ayon sa DOH. DOH wala pang naitatalang kaso ng walking pneumonia sa bansa. PBBM muling nagpositibo sa COVID-19. Batas para sa kapakanan ng mga caregiver epektibo na. DOT pinasinayaan ang unang tourist rest area sa Bohol. Karagdagang multa sa EDSA busway violators epektibo na ayon sa MMDA. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, ayon sa Department of Health o DOH, mula ika-28 ng Nobyembre hanggang ika-4 ng Disyembre, higit 1,300 na bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa bansa. Ang average na bilang ng mga bagong kaso kada araw ngayong linggo ay nasa 171, mas mataas ng 10% kung ikukumpara sa mga kaso noong ika-21 hanggang ika-27 ng Nobyembre. Samantala, wala namang naitalang pumanaw noong ika-21 ng Nobyembre hanggang ika-4 ng Disyembre. Mula noong Enero taon ng 2020, nasa mahigit 4 na milyon at 100,000 na ng COVID-19 cases ang naitala at higit 66,000 pumanaw ang naiulat sa buong bansa. Pinalalahanan ng DOH ang publiko na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19 bagkus sa ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa kaugnay na balita, inihayag ng isang opisyal ng DOH nitong kamakailan na walang mga lokal na kaso ng walking pneumonia na naitala sa bansa. Sa kabila ng sakit na nagdudulot ng mga outbreak sa China at Denmark. Ayon kay DOH Undersecretary Eric Tayag, hindi pa ito naiulat sa ngayon dahil hindi pa ito regular na sinusuri. Sinabi rin ni Tayag na bagamat dati nang naiulat ang sakit sa bansa, ang mga doktor ay agad na nagbibigay ng antibiotic sa mga pinaghihinalaang pasyente upang magamot ang kanilang mga sintomas. Sa ibang balita naman, nasa mahigit kumulang 2,000 aftershocks na ang naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS buhat ng naunang malakas na pagyanig ng magnitude 7.4 sa Surigao del Sur. 19 na aftershocks dito ay nakapagtala ng magnitude 1.4 hanggang magnitude 6.6 na pagyanig. Samantala, naramdaman ang pinakamataas na intensity ng lindol o intensity 7 na itinuturing na destructive sa Tandag City, Surigao del Sur. Sa karagdagang balita ay siniguro ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos na makakarating ang tulong sa mga residente at pamilyang apektado. Bukod sa pag-uutos ni Abalos sa mga regional at field office ukol sa disaster online reporting and monitoring system, ay sinimulan na rin ito ang pagsusuri sa pinsala. Ito ay alinsunod sa utos si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na siyang tiniyak ni Abalos na agad matatanggap ng mga biktima ang tulong na kanilang kailangan. Sa iba pang impormasyon, pinag-aaralan ng maibabang alert level status ng Bulkang Mayon mula level 3 hanggang level 2 kasunod ng pagbaba ng aktibidad ng bulkan. Ang pagbaba ng antas ng alerto ay nangangahulugang nasa katamtamang antas ng Andes ang Bulkang Mayon. Kung mangyaring mapanatili ang mababang parameter nito, maaari na itong ibaba sa alert level 2. Sa kasalukuyan, nakitaan ng mabagal na pagdaloy at pagbuho ng lava hanggang 4 na kilometro mula sa crater. Mayroon din itong isang volcanic earthquake at rockfall event at nagbubuga ng 1,279 na toneladang sulfur dioxide kada araw.
Samantala sa pambobomba na naganap sa Mindanao State University ay susuriin ng Commission on Higher Education o CHED ang mga polisiya ng mga universidad. Narito ang kabuuang ulat. Tiniyak ni Commission on Higher Education o CHED Chairperson Prospero de Vera III na sisiyasatin nito ang polisiya ng mga universidad para sa seguridad at kaligtasan ng mga mag-aaral at tauhan matapos ang naganap na pambobomba sa Mindanao State University o MSU, Marawi Campus. Ang pambobomba ay nangyari sa Dimaporo Gymnasium ng nasabing universidad habang isinasagawa ang misa noong Linggo. Inihayag naman ng CHED na makikipag-ugnayan ito sa presidente ng MSU at mga opisyal para talakayin ng counseling sa mga naapektuhan. Ito'y upang masiguro na mabibigyan ng sapat na suporta ang mga mag-aaral at tauhan ng universidad sa naganap na insidente. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa ating ulat panahon, wala gaanong makakaapekto sa lagay ng panahon maliban sa mararamdamang dulot ng easterly sa buong bansa. Kaugnay nito, tanging mararanasan ng Kamaynilaan at natitirang bahagi ng bansa ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri na may pulo-pulong mga pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Susunod sa News Force. PBBM, mas pinatagal ang termino ni General Acorda bilang hepe ng PNP. DA, inilunsad ang color-coded agri-map para sa epektibong pagsasaka. PBBM, muling nagpositibo sa COVID-19. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Pinalawig pa ng halos 4 na buwan na panunungkulan ni General Benjamin Acorda Jr. bilang hepe ng Philippine National Police. Francis Riodique para sa balita. Nito sanang Linggo, December 3, ay tapos na ang panunungkulan ni General Benjamin Acorda Jr. bilang hepe ng Philippine National Police. Ito ay dahil sa pagsapit ng kanyang mandatory retirement age na 56. Ngunit dahil sa kapangyarihang pinagkaloob ng batas kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay mas pinalawig pa niya ang katungkulan ni General Acorda hanggang March 31 sa susunod na taon. Pinasalamatan naman ni General Acorda nitong Lunes sa flag raising ceremony sa Camp Crame ang patuloy na pagtitiwala at pagiging kumpiyansa ng Pangulo sa kanya. Nagkaroon ng bisa ang desisyong ito dahil sa Executive Order No. 136 Series of 1999 na nagsasabing may kapangyarihan ng Pangulo na i-extend ang termino ng kanyang mga inappoint na opisyal kahit nakalipas na ang compulsory age retirement ng opisyal. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Muling nagpositibo sa COVID-19 testing si Pangulong Bongbong Marcos kung saan ito na ang pangatlong beses na siyang madapuan ng virus na ito. Para sa detalye, nagbabalik si Francis Riodique. Inanunsyo ng Malacanang sa pamamagitan ng Presidential Communications Committee o PCO na muling nagpositibo si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa COVID-19 virus. Pagtitiyak ng PCO, hindi naman umano ito makakahadlang sa paggawa ng Pangulo ng kanyang mga tungkulin. Aniya, tuloy pa rin ang kanyang mga nakatakdang pagpupulong sa pamamagitan ng teleconference. Ito ang ikatlong beses na nagpositibo ang Pangulo sa COVID-19 virus, kung saan unang beses noong March 2020 na muling bumalik noong July 2022. Dahil dito, hinikayat na mag-ingat pa rin sa banta ng nasabing virus ang publiko sa pamamagitan ng pagbabakuna at pagsusuot ng face mask. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network.
Opisyal na ang isinabatas ang Caregiver Welfare Act na pinamunuan ni Senador Jinggoy Estrada sa Senado. Tunghayan ng balitang hatid ni Jade Buhoy. Opisyal ng batas ang Republic Act No. 11965 o ang Caregiver Welfare Act na siyang pinamunuan ni Senador Jinggoy Ejercito Estrada kung saan ipinapatupad nito sa pamahalaan ang paninindigan na protektahan at isulong ang karapatan ng mga caregivers sa Pilipinas. Noong kamakailan, ipinasa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang batas upang siguraduhin na sapat at naaayon ang nakukuhang benepisyo, kondisyon sa trabaho at eksaktong seguridad sa komunidad at natatamasa ng mga caregivers. Kabilang sa mga pangunahing benepisyong isinabatas ay ang kontribusyon sa mga benepisyo gaya ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Kasama na rin ang 13-month pay na hindi dapat tumagal ang pagtanggap sa ika-24 ng Disyembre. Pati na rin ang mga caregivers na nakapagsumite ng 1 taong serbisyo ay maaaring makatanggap ng 5 araw na paid service leave. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, bilang bahagi ng kanilang layuning mapalawig ang kabuhayan at kita ng mga magsasaka sa pamamagitan ng agham, inilunsad ng Department of Agriculture o DA ang makabagong bersyon ng National Color-Coded Agricultural Grade o NCCAG Map. Ang NCCAG Map ay database ng mapa na nagpapakita ng natural na pagkakaangkop ng mga mahalagang pananim sa ekonomiya at ang 8 pangunahing kalamidad base sa klimang mararanasan sa 2050. Ipinapakita rin ito ang soil properties, elevation, slope, pattern ng ulan, temperatura at mga kalamidad dala ng pabago-bagong klima. Dahil sa tumitinding insidente ng pagtungo ng mga dayuhang sex offenders sa bansa, pinaigting ni Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinco ang pagpapatupad ng Immigration Act sa mga paliparan sa bansa. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Nanindigan si Bureau of Immigration o BI Commissioner Norman Tansinco na paiigtingin nila ang pagpapatupad ng Immigration Act sa mga paliparan sa bansa upang sugpuin ang pagtungo ng mga dayuhang sex offenders sa Pilipinas. Aniya, bahagi ito ng kanilang tungkulin na huwag pahintulutan ang mga dayuhang nabibilang sa mga idineklarang sex offender dahil isa itong banta sa kaligtasan ng mga kababaihan at kabataan sa ating lipunan. Ito ay kasabay rin ng ulat sa kamakailang pagtungo ng mga dayuhang nadawit sa pamomolestya ng menor de edad sa Los Angeles, California at Cook County, Illinois. Kinilala ang mga dayuhang kapwa Amerikano na si Mark David Scanlon at Richard Patterson. Agad naman inaksyonan ng BI ang pagtungo ng mga dayuhan at agad itong inaresto noong Biyernes, unang araw ng Disyembre ngayong taon para pabalikin sa bansang Estados Unidos. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa kabilang banda, mas paigtingin ng administrasyon ng pagtugon sa polusyon ng plastik at pangangalaga ng maritime ecosystem. Ito ang layuning nais makamtan ng nilagdaan na kasunduan ng Pilipinas na pinangunahan ni Department of Environment and Natural Resources o DNR Secretary Maria Antonia Loizaga kasama ang World Economic Forum na nirepresenta ng Managing Director nito na si Neo Gimbuay. Ang kaganapang ito ay parte ng partisipasyon ng Pilipinas sa 28th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change o COP28. Upang wakasin ang stigma at diskriminasyon sa mga mayroong HIV at AIDS, nagbigay suporta ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga nakakaranas nito at tiniyak na mayroong sapat na serbisyo para sa mga ganitong kalagayan. Tunghayan ng balita rito. Sa ipinapatupad na Psychosocial Care at Support Service ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga persons living with human immunodeficiency virus o PLHIVs ay nais ito na wakasan ang stigma at diskriminasyon na laganap sa lipunan.
Sa panawagan na ito ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ay siniguro nito ang sapat na kagamutan, pangangalaga at suporta na matatanggap ng mga nakakaranas ng sakit. Inihayag ni Gatchalian ang pagsisikap ng kagawaran sa pagsuporta ng mga apektadong pamilya, kung kaya't mayroon din itong mga aktibidad para maihanda ang mga lokal na pamahalaan na matulungan ang mga taong mayroong HIV o AIDS. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. DOJ nagsagawa ng ocular inspection sa bilibid ng Muntinlupa para sa Decongestion Summit. DOT pinasinayaan ang unang tourist rest area sa Bohol. DND pinangunahan ng Indo-Malfi Joint Working Group Meeting 2023. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Alinsunod sa paghahanda sa 2 araw na National Jail Decongestion Summit sa darating na ika-6 at ika-7 ng Disyembre, nagsagawa ng ocular inspection ang Department of Justice o DOJ sa New Bilibid Prison NBP sa poblasyon Muntinlupa City, Kamakailan. Ang inspeksyon ay pinangunahan ni Assistant Secretary Jose Dominic Lavano IV kung saan kumuha sila ng mga larawan at footage ng sitwasyon sa Bilibid. Ang mga footages ay ipepresenta sa summit na pangungunahan ng Supreme Court, DOJ at Department of the Interior and Local Government o DILG. Isa ang NBP sa may masikip at pinakamaraming populasyon ng bilanggo sa Pilipinas na nagre-resulta sa limitadong serbisyo at hindi sapat na pasilidad na nangangailangan ng komprehensibong reforma at matinding atensyon mula sa gobyerno. Sa ibang balita naman, sa pangunguna ni Secretary Cristina Garcia Frasco, ay formal nang itinurn over ng Department of Tourism o DOT ang Tourist Rest Area o TRA sa lalawigan ng Bohol nitong kamakailan lang. Ang TRA ay magsisilbi sa mga bisitang naglalakbay sa bayan ng Dawis na siyang panimulaang punto para sa ilang sikat na tourist spot sa lalawigan. Kabilang ang Baclayon Church, Virgin Island Sandbar, Balikasag Island at ang kilalang Alona Beach ng Panglao. Ang Dawis, isa sa 2 munisipalidad na binubuo ng Panglao Island, ay tahanan din ng maraming handog na turismo, kabilang ang Hinagdanan Cave, Our Lady of the Assumption Church, Bikini Beach, Bingag Beach at San Isidro Beach. Sa kabilang dako upang mapaigting ang trilateral cooperation sa pagitan ng Indonesia, Malaysia at Pilipinas na layong tugunan ang mga issue sa pandagat na seguridad, pinangunahan ng DND ang kamakailang Joint Working Group Meeting 2023. Ang kabuuang detalye alamin kay Princess Castro. Sa pangunguna ng Department of National Defense o DND, idinaos kamakailan ang 23rd Indonesia-Malaysia-Philippines o Indo-Malfi Joint Working Group o JWG meeting para sa Trilateral Cooperative Arrangement o TCA sa Dusit Thani Hotel sa Makati City. Kabilang sa mga delegasyon mula sa Pilipinas ay ang mga kinatawan mula sa DND na Department of Foreign Affairs, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Philippine National Police at National Coast Watch Center. Sa naganap na pagpupulong, binigyang pansin ang mga posibleng paraan upang mas mapahusay ang kooperasyon ng tatlong bansa alinsunod sa layuning tugunan ang mga issues sa seguridad ng mga karagatan ng Pilipinas, Indonesia at Malaysia. Dagdag pa rito, binanggit din ang kahalagahan ng pagpapanatili ng koneksyon sa mga command center dahil ito ang nagsisilbing daan sa kaligtasan at seguridad ng mga tagapagbantay dagat.
Bukod dito ay tinalakay rin ang mga iba't ibang paraan upang magkaroon ng seguridad sa komunikasyon na makatutulong upang mas mapahusay at mapatibay ang koordinasyon sa mga operasyon at pagbabantay. Sa pagtatapos, sumang-ayon ang tatlong co-chair na ipagpatuloy ang mga talakayan ng mga karagdagang detalye para sa mga inihain ng mga aktibidad sa susunod na pagpupulong sa susunod na taon. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Makaraan ang paglulunsad ng Special Task Force Group ng MMDA upang mapaigting ang seguridad sa mga polisiya sa kalsada at EDSA bus lane kamakailan, naging epektibo ang resulta ng operasyon. Narito muli si Princess Castro para sa balita. Naging matagumpay ang sinagawang paghihigpit ng polisiya ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA hinggil sa mga patuloy na sumusuway na sasakyan at motorista sa polisiya ng EDSA bus lane. Ito ay matapos maitala ng ahensya kamakailan ang malaking pagbaba ng mga lumalabag na sasakyan sa EDSA busway. Matatandaang kamakailan ay naging epektibo sa publiko ang karagdagang presyo sa multa ng mga lumalabag na nakitang isang dahilan ng epektibong paraan upang mabawasan ang mga violators. Ayon kay Assistant General Manager for Operations Assistant Secretary David Angelo Vargas, naobserbahan nila na minimal to zero lamang ang bilang ng mga hindi otorisadong sasakyan na pumapasok sa exclusive bus lane nitong mga nakaraang araw. Samantala, siniguro rin ni Vargas na paiigtingin pa ng MMDA ang anti-illegal parking operations na isa pang pinagtutuunan ng pansin ng ahensya, partikular na sa kahabaan ng mabuhay lanes na alternatibong ruta ng mga gustong makaiwas sa karaniwang traffic sa EDSA. Dahil dito, patuloy ang paghikayat niya sa publiko na isumbong sa kanilang tanggapan na ang mga makikitang iligal na nakaparadang sasakyan. Dagdag pa rito, nagbigay rin ng paalala ang ahensya sa mga motorista na iwasan ang Christmas rush sa pamamagitan ng pagsasamantala sa maagang pamimili sa Pasko dahil inaasahan ang 20% pagtaas ng vehicular volume nitong darating na holiday. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Samahan kami sa countdown ng pinaka-inaabangang pagdiriwang. 20 araw na lang, Pasko na. At narito ang recap naman nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, kaso ng COVID-19 sa bansa mas tumaas ng 10% ayon sa DOH. DOH wala pang naitatalang kaso ng walking pneumonia sa bansa. PBBM muling nagpositibo sa COVID-19. Batas para sa kapakanan ng mga caregiver epektibo na. DOT pinasinayaan ang unang tourist rest area sa Bohol. Karagdagang multa sa EDSA busway violators epektibo na ayon sa MMDA. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/One Media Network. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force.